At ayun mga guys, magandang araw sa inyo. Ngayon, i-upload ko yung review ko dun sa Wormhole Pro. Medyo maiksi lang kasi yung video ng tattoo dun. Ngayon, mahaba na. Tapos ito guys, yung stroke natin, 4.2 mm. Yan talaga yung stroke na ginamit ko sa buong lining ng tattoo na to. At marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ko ba ginagawa yung tattoo. Kasi yung ibang upload ko, medyo mabilis. So ito, medyo mabagal talaga to. At medyo pa floater yung needle natin. So dun kasi ako nasanay. Pero kung gusto nyo safe yung paglilinya nyo, ang gawin nyo ay yung naka riding with the tip. Yung tumatago pa rin yung needle dun sa tip. Wag yung naka-floater. Kasi ito, medyo pang biyasa na to guys. Yung mga, ano na to, may experience na talagang madami sa pagtatato. Pag baguhan pa, mas marerecommend ko yung riding with the tip muna. Wag muna kayo maganito. Gamitin nyo yung floater pag medyo marami na kayong experience, tapos master nyo na yung riding with the tip. Kasi kung ganito agad, syempre maninibago kayo. Kasi hindi talaga madali yung yung paglilinya. Tignan nyo naman kung gaano kabagal yan. So dahan-dahan lang talaga ako para baon na baon talaga yung ink. Tapos dapat laging may laman yung tip nyo ng tinta. Kasi pagka kulang, may tendency na magputol-putol at hindi maayos yung lining nyo. Hindi siya accurate. So, kailangan nyo pang balikan. Kaya dapat talaga laging may laman at hindi nagmamadali pagka nagla-lining. Yun yung mga sikreto pagka gagawa kayo ng maayos na linya. So, yung iba, gusto kasi nila mapabilis yung trabaho. Ang gagawin nila, gagamit agad sila ng RS. So, okay naman yun. Pero para sa akin, mas maganda pa rin gamitin yung 5RL, tapos kakapalan mo na lang siya. Mas accurate yung lining mo doon kesa doon sa RS. Kasi nga, parang may guhit yung mga lining doon. Kung napapanood nyo yung mga sikat na vlogger, tapos i-zoom nila yung video nila, sure ako na makikita nyo yung sinasabi ko na mga negative space na naiiwan dun sa gitna ng mga lining ng RS. Kaya hindi ko siya nare-recommend kasi nga medyo pang professional talaga siya. At syempre, kailangan talaga dun sanay na talaga sa paggamit ng RS. Kaya kung gusto nyo lang ay malinis na tattoo at maayos na lining, ang gamitin nyo ay RL kesa sa RS. So yan yung marerecommend ko sa inyo. Pasensya na pala kayo guys kung medyo binilisan ko dito. Pero ngayon babagalan natin ulit para makita nyo kung paano ko ba ginagawa yung mga linya ko. Para mas malinawan talaga kayo. Kasi marami nagtatanong sa akin ng ganito. Hindi raw nila makuha yung diskarte kasi daw yung video ko medyo may kabilisan. Medyo mahirap kasi mag-upload sa YouTube pagka mahaba. Pero ngayon guys, babagalan natin. Real time talaga yung mapapanood nyo sa ibang part nito. Para maintindihan nyo. Pero simula dito guys, lahat na to mabagal. Kaya panoorin nyo ng buo yung video na to. At para makuha nyo rin yung diskarte at paraan kung paano gumawa ng mga single color na tattoo. Kumbaga parang traditional style ganon. So kung gagawa kayo ng traditional na tattoo, ganito yung diskarte. Dahan-dahan lang yung lining. Tapos mamaya ituturo ko naman sa inyo yung shading. Dito guys, nakikita nyo naman kung paano ko ginagawa yung mga linya ko. Ganito lang di ba? So syempre, hindi ko pa pinupunasan, hindi nyo pa makikita yung resulta. Pero pag pinunasan ko yan, makikita nyo buo yan guys, tignan nyo. Di ba? So pasok na pasok yung ink natin diyan. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. Yun yung isang sikreto ng tattoo. Pagka cut by cut kasi yung video,
iniisip nyo, sobrang bilis. Kaya dapat mabilis din ako maglinya. Hindi ganun guys. Dahan-dahan lang talaga nilang ginagawa. Yun yung sinasabi nilang mga oras ng kung paano nila tinato. Medyo may kabilisan yun. Kasi nga yung ibang gamit nila RS. Para sa akin kasi, dapat gamitin nyo pa rin yung RL para mas solid yung linya nyo. Yan. Dito pala, medyo malapit na tayong matapos sa lining. Kakapalan na lang natin yung mga dapat kapalan na linya. At dito, inuna ko yung sa taas ng labi. Dapat makapal yan guys, para may konting angas yung tattoo. Tapos, gagamitin ko tong 5RL. Susubukan ko kung pwede ba siya pang shading. Kasi napansin ko dito guys, habang nagla-lining ako, makapal agad yung ano ko, yung lining ko. Pero 5RL lang yung gamit ko. Tinignan ko yung dulo ng needle. So nakabuka siya. Kaya pala medyo makapal yung lining natin. Isa rin 'yon sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng manipis or makapal na lining. Pag nakabuka yung dulo ng needle na parang nakakalat yung yung mga tusok niya or yung pinakadulo niya, parang RS, 'di ba? Kaya nagiging makapal. Pero pag yung dulo ng needle ay nakaipon sa isang point lang, so manipis. So sobrang basic lang guys kung iisipin nyo. At dito nga ay sinubukan ko ng i-shading yung 5RL. At tignan nyo naman guys, sobrang ayos talaga niya pang shading kahit 5RL lang. Pero hindi ko to i-recommend sa inyo na gayahin nyo to Siguro pwede nyong gayahin yung ganitong ginagawa ko kung same ng needle yung gamit natin. At remind ko lang kayo guys na dapat control na control yung pag-shading nyo ng mga detalye gamit yung 5RL na to. Kasi hindi talaga to ginagawa ng mga tattoo artist. So ako trinay ko lang, sinubukan ko kung pwede. Kasi nga medyo makapal talaga yung linya niya. Tinitignan ko rin yung mga lining ko kung may mga negative space na naiwan at wala naman ako napapansin. So pwede talaga siya pang lining. Tapos pwede rin siyang pang shading ng konti. Pero sa mga detalye lang guys, wag sa lahat. Sa mga solid ako lang ginamit to. Pero pag malalaki tulad ng buhok, ang ginamit ko na dyan ay yung curve magnum. Hindi na yung pang linya natin. Kasi nga masyadong malaki yung shade natin, tatagal din tayo. So yun lang yung mga paraan na sinasabi ko sa inyo na sure ako na tama yun. Pero dito guys sa 5RL, wag nyong itatry to. Medyo crucial yung ginagawa ko. Pwedeng sumablay. At kung baguhan pa lang kayo, may hirapan talaga kayo dito sa ginagawa ko. Sa umpisa or sa tingin nyo madali lang, pero syempre kung gagamit kayo ng ibang needle tapos naka point siya sa sobrang tulis, mahirapan kayong gawin yung ganitong klaseng shading gamit yung 5RL. Kaya wag nyong itatry. Siguro kung makakabili kayo ng Ambition Soldier, check nyo yung dulo ng 5RL at kung nakabuka, pwede nyong gawin to. Basta control na control lang talaga guys yung pagkukulay nyo, yung pag-shading nyo. At sa maliliit nyo lang siya na detalye gamitin, wag sa malalaki. Hindi ko siya ma-recommend. So ako dito guys, tinignan ko, okay na okay talaga. Siguro may points din yung bago kong machine. Maganda kasi yung tono niya. Pwede talaga sa mga pointillism, mga ganun. Sa tingin ko okay na okay to. Pwede rin to sa shading kasi may adjustable stroke. Kahit saan pwede. At adjustable naman lahat, kaya hindi kayo mahihirapan. So ayan, 5RL pa rin yung ginamit natin dyan. At control na control ako dyan guys sa pag-shade ng mata na yan. So maliit lang naman yan, kaya 5RL yung ginamit ko. Ang pala nito, downside nito, mas siya,
mas medyo may katagalan siya mag-heal pagka ganito yung paraan nyo. Compare sa Magnum or CM. Yan. Mas matagal to mag-heal kasi mas malalim yung baon ng ganito guys eh. Kaya dapat nga control na control talaga kayo pag ganito. Kasi yung yung Magnum medyo may kababawan ng konti yung baon nun. Kaya hindi natutroma masyado yung balat. Yun pala yung reason kung bakit ayaw ko siyang ipagawa sa inyo. Kasi nga pwedeng matroma yung balat pagka nabugbog nyo ng shading. Pag ganitong needle yung ginamit nyo at ganitong paraan, yan, pwedeng matroma talaga yung balat. So ngayon guys, hindi ko pa pwedeng gawin lahat ng ganon. Ang gagamitin ko na ay Magnum. Yan. So ano to, CM. Ang size ay 9 cm. Yan. So inuuna ko dito yung mga dark para mamaya magla-light ako at hindi madumihan yung mga light colors. Tapos hindi ko naman tatapusin talaga lahat ng dark. Ang gagawin ko ay yung mga pwede kong iwasan ng punas, yun yung uunahin ko. At ihuli ko siguro yung bandang buhok sa bandang kanan para makapunas ako ng makapunas sa kaliwa at hindi ko madamay yung mga light colors mamaya kasi kukulayan ko na agad yung yung mukha ng Hanya mask na yan para matapos ko na. Ganun lang naman yung gagawin ko. At sana naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Kasi syempre kung ang nanonood sa akin newbie, medyo nahihirapan pa siyang i-adapt yung mga sinasabi ko. Guys, kung gusto nyong malaman yung mga sinasabi ko, bumili kayo ng RM, RL, CM, or M1. Ayun yung mga bilhin nyo na needle. Tapos ang piliin nyo na gauge ay 12. Kasi isa yun sa pinaka okay na gauge kung ang gagawin nyo ay lining at shading. Pwede nyo siyang gamitin parehas. Pagka mga 8 lang kasi or 10, medyo mababaw yun. Kaya for me, pinaka the best ay 12. Yan. So makikita nyo yun pagka bibili kayo ng cartridge dun sa unahan ng size. At may maire-recommend din ako sa inyo na size 10. Tapos ang brand ay MO. Sobrang ganda nun guys. Quality yung MO na cartridge needle. Meron ako niyan dito. At i-review ko rin sa inyo ng maayos para makita nyo. At matry nyo din. Kasi medyo pricey siya. Pero yung quality nandoon talaga. Sobrang ganda. At isa siya sa pinaka the best na 10 gauge na solid talaga. Kahit ipang tapat ko pa siya sa mga 12, para sa akin MO ang isa sa pinaka the best na cartridge needle. Kaso nga lang may kamahalan. Yan. Kaya hindi ko siya nire-recommend sa mga newbie kasi yung iba diyan hindi naman naniningil agad sa tattoo, di ba? So ito na guys, after kong magda-dark gray ako before ako mag-light gray. So nakita nyo kanina dark gray ako at ngayon magla-light gray naman ako. Kasi yung buong kulay ng Hanya mask ay light gray. Medyo off yung kulay na to. Kaya sabi ko isusolid ko yung mga lining para angat na angat pa rin talaga yung tattoo pagka gumaling. Yan yung mga diskarte ko pagka nagtatato ko ng mga light colors. Ina-adjust ko yung mga lining. Kasi yung lining ng design medyo manipis lang yan eh. So sabi ko kakapalan ko to para maganda tignan. Pero may mga tattoo guys na maganda pagka walang lining. Example, yung mga realism tattoo. Mas maganda yan kung walang lining. Pero may mga nauuso rin na tattoo
iniiba nila ng konti tapos nilalagyan nila ng outline yung muka para mas umangat pa talaga. So ang daming diskarte para mas mapaganda pa yung tattoo. Kaya kung artistic ka, gawin mo yung mga imagination mo, basta okay sa client mo, na sa tingin mo makakapagpaganda ng trabaho mo, okay yun. At pinaka the best, bumili ka ng iPad, mag-download ka ng Procreate. Doon magagawa mo yung design ng maayos at may edit mo para hindi ka mahirapan i-present sa client kung ano yung magiging resulta ng tattoo nila. At dito guys, tignan nyo naman yung pag-shading ko, 'di ba? Meron pa rin na iwan na solid black sa taas. So hindi issue yan para sa akin kasi pwede naman ako magpunas pataas. Hindi laging pababa yung punas nyo or pa side, 'di ba? Pababa. Kasi yun yung mga paraan na hindi alam ng mga newbie, kaya dumudumi yung trabaho nila. So ayan, nakita nyo naman, 'di ba? Halos kalahati ng Hanya mask natapos ko na. At ang hindi ko na lang nagawang dark dyan ay yung buhok, 'di ba? Yung nasa kanan. Kaya mamaya siya yung ihuhuli ko bago ako magsungay. Tapos ang punas ko dyan pataas. Ang kaso guys, hindi ko na nakunan yung pagtattoo ko dyan. Kaya pasensya na kayo. Sana naiintindihan nyo guys. Sorry. Kasi nga sobrang haba ng video natin ngayon. Maraming reason, di ba? Pero sa susunod, mag-upload tayo ng... At dito naman guys, ay nagkukulay tayo ng ngipin. At pansin nyo, dun sa bandang pangil, ay nag-iwan ako ng negative space. Pero hindi yan negative space guys. Mamaya kukulayan ko yan kasi iniba ko yung mga kulay ng pangil. Yung dulo lang, hindi lahat, para may konting dating. Ang gagawin ko dyan, ilalight ko ng konti yung mga dulo nyan para mabuhay siya. Diba? Ganun lang naman yung diskarte, hindi naman dapat flat lahat. Pwede kayong gumawa ng dark to light pa rin. Kasi yung mga shadow nga natin di ba? Diyan sa may taas ng ilong, may dark to light pa rin ako diyan. Pero yung iba, one color na lang, di ba? Hindi dark to light lahat. Tapos dun yung nasa baba ng cheeks, di ba? Yung bandang panga, may dark to light din. So kanya-kanyang diskarte lang. Kasi ako, pinabayaan naman ako dito ng client ko. Sabi niya, ikaw na bahala, may tiwala ako sa'yo. So, sa akin, malaking malaking pasasalamat yun. Kaya sabi ko, sige, gagawin ko yung gusto kong gawin sa tattoo na to. At sa tingin niya rin naman, okay na okay. Kaya, ganyan yung ginawa kong style. So, dito guys, nagkukulay na tayo. Yan, nakikita nyo naman. Pinukulayan na natin yung mata ng yellow. Yan, ginawa ko lang one color na yellow yan. Para malinis lang. Kasi solid black naman yung eyeball at medyo may kalakihan yung eyeball na yan. Kaya kahit single color lang, wala nang transition na dark to light. 'Di ba? Kasi kitang-kita agad yan guys pagka gumaling. Ang problem ko lang pagka ganitong kulay, off talaga siya, masyado siyang mabilis mag-fade. Pero dahil medyo maputi naman yung client natin, okay na okay lang siguro yun. At okay lang naman sa kanya daw kung sa susunod patungan. Kaya hindi issue yung ganitong kulay. Basta ganitong kulay okay sa kanya. Kaya yun, ginawa natin ganito. Ayun pala guys, yung sinasabi ko nung nakaraan, yung pag-shading ng isang isang way lang, yung pa-straight lang yung shading. Tignan nyo yung pag-shading ko dito, ibang iba sa napapanood nyo na pag-shading ng one side, di ba?
Marirecommend ko yon sa black and gray. Pero guys, nakita nyo yung upload ko ng black and gray na rose, 'di ba? Hindi one side lang yung ano ko. One way lang kumbaga yung shading ko. Iba-iba, 'di ba? Pero okay naman. Kaya para sa akin, effective lang talaga yon sa black and gray na wash. Yan. Sa advanced black and gray, para sa akin hindi siya effective. Siguro sa transition lang ng dark to light, dun lang siya effective. Pero sa kabuuhang tattoo, hindi. Mas okay pa rin yung shading nyo pag ganito. Tignan nyo, yan, ganyan. So iba-iba yung stroke natin, di ba? Dito kinukulayan ko yung mga hindi pumasok na tinta. At dito guys, highlights na tayo. It means malapit na tayong matapos. Sana nakatulong ako sa pagtatattoo nyo. At nakuha nyo yung mga paraan ko kung paano ba ako mag-lining, mag-shading, yan. At kung paano ba kayo makagawa ng isang malinis na tattoo gamit ang 5RL at 9cm. Pwede rin kayo gumamit ng 9M1. Pwede yun guys. Kanya-kanyang diskarte lang at kanya-kanyang nakasanayan, yan. At yun guys, dito may times na pwede rin kayo magganyan na shading ng highlight. O, di ba? Pasok na pasok pa rin. So parang nag-shade lang ako ng black and gray kanina, di ba? At yun, lilinisan na lang natin to. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanood. At sana po may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Tignan nyo yung final result ng ginawa ko guys. So ayan. Okay na okay sa client ko. Okay na okay din yung performance ng Wormhole Pro. So yun mga guys, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo pa yung iba kong vlog sa susunod. At kung okay lang po, paki-like and subscribe ng YouTube channel ko. At hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye!